I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Pakinggan nyo itong sinabi ni Sir Hernandez. Ilocano po ito. Nag-react po siya doon sa sinasabi ni Senator Amy. Ito guys, nakakasakit ng damdamin para kay ano yun, kay Senator Amy pag napanood niya na ito. Ay nako, sabi ko sa inyo, nagsalita yung mga Ilocano. Saan sila kakampi? Mas kinakampihan nila ang Pangulong Marcos Jr. You see mga best, pakinggan nyo. Shout out sa mga Marcos loyalists, sa mga, siyempre, supporters, Filipino and OFW, and to all the Ilocanos, na imbag nga rabi kan bigat, kaday kayo aming kakabsat. Tingnan, buyaan nyo ato ini. Ito mga Ilocano ito guys, tingnan nyo, pakinggan nyo. Eto na. Pag nautang anakam mo, yan ang tumpak at tamang sagot o salita sa pagkatao mo ngayon. Pinili mong ipagpalit yung nagpalaki sa'yo, nag-aruga sa'yo sa political ambition mo. Kahit ngayon o kahit kailan, hindi ka naman nanalo, Manang Amy. Sa 2028, tignan mo yung boses ng Marcos loyalist. Dati ngayon, number 12 ka. Ngayon baka number 34 ka na. Kung 34 ka maglalaban sa Senado. Yun lang, Manang Amy. Pang-aasim, handa kaming iramraman nga Ilocano. Pang-aasim, hanggang agusarte sa bali nga tao. Takderam data inaramid mo nga kalukwan. Wenno, kawalangyaan, iti pamilyam. Manang Amy, bakit mo kami sinasamang mga Ilocano sa kalukuhan mo? Ano yung sinasabi mong mag-ingat kami kay PBBM? Bakit? Sasaktan kami ng mahal na Pangulo? Hindi naman ganun yung pagkatao ng mahal na Pangulo. Ikaw ang trumaydor sa sarili mong kapatid. Ikaw ang gumawa ng kasinungalingan sa sarili mong kapatid. Sige, given na naampun ka o hindi mo siya kapatid. Tignan mo pinakain ka nila, binihisan ka nila, pinag-aral ka nila, inalagaan ka nila, minahal ka nila, itinuring kang kapamilya, itinuring kang anak. Tapos ganito yung isusukli mo sa mga Marcoses. Hindi ka naging Amy Marcos kung hindi sa kanila. Yan ang tandaan mo, Manang Amy. 'Di ba? Saka sa ating mga Ilocano, yan ang sinasabing o tinatawag na awan ti babain mo. Awan ti respeto. Awan tinaimbag nga utang nga nakam mo. Yan ang tumpak at tamang sagot o salita sa pagkatao mo ngayon. Pinili mong ipagpalit yung nagpalaki sa'yo, nag-aruga sa'yo sa political ambition mo. Kahit ngayon o kahit kailan, hindi ka naman nanalo, Manang Amy. Sa 2028, tignan mo yung boses ng Marcos loyalist. Dati ngayon, number 12 ka. Ngayon baka number 34 ka na. Kung 34 ka maglalaban sa Senado. Yun lang, Manang Amy. Pang-aasim, handa kaming iramraman nga Ilocano. Pang-aasim, hanggang agusarte sa bali nga tao. Takderam data inaramid mo nga kalukwan. Wenno, kawalangyaan, iti pamilyam. Yan po si Sir GM Hernandez. Manang Amy, huwag mo kaming idamay na Ilocano ko na namat. At ti statement na ni Senator Amy. Oo nga naman, di ba? Bakit kasi ito si Senator Amy? Kung ano-anong pinagsasabi niya, naghanap siya ng kakampi. Ngayon, wala ka ng kakampi. Nga ka ngayon. Yung mga DDS, kakampi mo. Wag na mga Ilocano. Ayan, di nasupla ka ngayon. Kakahiya ka. Ito kasi yung sinabi ni Amy, mga kababayan. Ito, basahin ko sa inyo. Ito kasi mga kababayan, yung sinabi niya. Sabi niya kasi dito, sa aking mga minahal na Ilocano, ngayon pa lamang ay naunawaan ko na kung may mga gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Sabi niya ganun.
huwag na yung akong alalahanin. Ay, sus Maria Josep. Alam natin at ng Ilocano ang buong katotohanan. Ang hiling ko na lamang ay mag-ingat kayo, pangalagaan nyo ang sa inyong sarili at nasasakupan mula sa palasyo at kay Sandro. Agoy. O kaya ito ni Manang. Sabi niya ganun. Ay ayatek nga kakailyak nga Ilocano. Ayan. Maawata kang ada. Dagiti nga masapulyo nga orbaen. Tapno madi kayo nga pagbaraen kalpa santi napasak di rabii. Kaya no, 'di ba mga kababayan? Ilocano po 'yan. Yan, ano po ang kapalagayan nyo mga best? Hindi ko na babasahin. Ayun na yun yung sinabi niya. 'Di ba? Parang ang dating dito parang ang lumalabas dito, si PBBM ay masama. Siya ang mali, siya ang mabait, matino. What? Wala pa ya ni minsan nga hindi nga naririnig magmura hindi nga rumirisbak sa mga nang-aaway sa kanya, tapos parang sasabihin mo para hindi kayo mapag-initan. Tama yung sinabi ng mama, ano yun, sasaktan sila ni PBBM. Ay sus, wag nyo igaya si PBBM kay Digong, mamamatay tao yun. Si Sara yun, doon kayo mag-ingat. Talagang mamatay tao yan. Ganun din si Pulong. Yun ang sabi nila sa kanya nagtutorture daw sila. Kasama pa nga yata yung anak niya. Ayan sa aking mga minahal na Ilocano. Di ba? Ngayon pa lamang naunawaan ko na kung may gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Sino naman na maiinis or mapag-initan ng mga Ilocano? Excuse me. Mga sus Mario, so kita mo dito sa mga katabi ko, puro Ilocano, kaloka kayo. Suportado nila si PBBM at hindi po sila naniniwala kay Senator Amy sa mga pinagbibintangan niya. Pinagbibintang niya laban sa kay Pangulong Marcos Jr. Tama yung sinabi ni Sir. Given na ampun ka lang, pero hindi dapat ganyan ang sukli mo kung ampun ka. Total naman, sabi ni Amy, hindi siya kapatid. Bakit ganun ang pinakita mo? Binihisan ka nila ng maayos. 'Di ba? Nagiging senador ka. Dala-dala mo pala yung apelyido ng Marcos. Supposed to be not. Kung talagang hindi ka kapatid na sinabi mo. 'Di ba? Yun ang sinabi niya, mga kababayan, hindi daw siya kapatid eh. Yun ang post niya, 'di ba? Kaya alam nyo, itong babaeng ito, desperado. Sa totoo lang. Hindi nakuha ang gusto nyo, kaya nga siya ngayon. Siguro yung mga anak niya, ano kayo nasasabi yung mga anak niya? Baka ikinahiya yung nanay niya. Ay, ewan ko. Yan ang sinabi, kaya po, nag-react si Sir Hernandez. So, yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo po balang humusga? See you again on my next upload. Shout out sa mga Ilocano out there. Thank you for watching. Bye, and baboos. God bless Philippines.